Hindi nagbabago ang Diyos. Amen po ba? Bago tayo magbulay-bulay po ng kanyang salita ay magkakaroon po tayo ngayon ng isang espesyal na gawain. Ito po ay tinatawag na installation o pagtatalaga ng isang bago nating pastor. Ganito po muna, si Pastor Jonathan po na dati nating youth pastor in charge po sa ating campus ministry. Ay ayun nga po, nasa Aklan na po siya at siya po ay nag-church planting at siya po ay patuloy na sinusuportahan po natin. So kung ano po yung support natin sa kanya, dito po, nung andito pa siya, yun pa rin po yung support natin sa kanya, financial support natin sa kanya. Ngayon pong siya po ay andon sa Aklan. At ngayon po ay dahil siya po yung dati sa campus at youth, si Pastor Darwin naman po ang umako ng responsibility na yon, na si Pastor Darwin po ay dati naman pong nasa mga young professionals po natin. Bakit po? Kasi po si Pastor Darwin po ay batang-bata. Hindi po. Dahil po sa si Pastor Darwin, una kabisado na po niya yung ginagawa po talaga sa campus. Pangalawa po ay kasi yun po talaga yung training niya. Ang MA niya actually ay tungkol po sa youth. Nung siya po ay nag-aral sa seminary. Okay? So ngayon po ay kailangan po natin ng bagong pastor para naman po sa ating marketplace ministry. At yun pong pastor na yon na ipapakilala ko po sa inyo at itatalaga po natin ngayon ay wala pong iba kundi po si Pastor Rodrigo de Guzman. Ayan. No? So ngayon po, hilingan ko lang po si Rod kasama ni Mirisa, ang kanyang misis, kasama ni Josiah, yung kanilang anak, akyat lang kayo dito sa taas. Yan, sige po. Isa pang malakas na palakpak nga po uli. No? Yan, si Rod po ay nakakilala sa Panginoon nung siya po ay nasa high school. No? At tuloy-tuloy po siya. Ako po mismo makapagpapatunay na ang dami na po talagang ginawa ng Panginoon sa kanya at binago ng Panginoon po sa kanya. Sa mga nakakilala sa kanya, siguro naman napansin nyo rin. No, ang dami na pong binago ng Panginoon po sa kanya. Siya po ay graduate po ng PLM. Siya po, pagkatapos po niyang gumraduate, ay of course nag-work po siya, pero tuloy-tuloy po nag-aral din po siya sa Bible College na ginraduitan ko rin po. Yung isang Bible College sa ginraduitan ko, nagtapos din po siya doon ng kanyang masteral. Para po sa ministry, para po sa theology. So nag-train po talaga siya at actually po ongoing din yung training po namin. Nag-aaral ka pa ba hanggang ngayon? Last sem na lang. Okay, kailan mo planong tapusin? So siya po ay nag-aaral pa rin po ulit. Tapos po, dito rin po sa church, tinitrain ko pong patuloy yung mga pastors po natin saka mga prospective pastors po natin. So may ongoing training din po kami sa kanila. No? So si Rod po ay mayroong give up na magandang trabaho at malaking sweldo po sa bangko. Bahala na si Mirisang bumuhay sa kanya. Hindi, joke lang. So ngayon po ay nakita nga po namin bilang mga leaders na si Rod po ay mula pa noon actually nakikita na namin yung sign na talaga pong siya po ay mayroong calling at tinatawag po ng Panginoon sa ministry na ito. Na sa mga naging estudyante niya, marami naman pong nakakilala po rito sa inyo sa life class, no? At sa mga sa SOL, kilala po natin si Rod at nakita po natin yung kanyang gift, yung kanyang spiritual gift, yung kanyang kakayahan para po sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga po, andito po tayo ngayon para ipag-pray sila as a family at magmula po ngayon, siya po ang tatayo po na marketplace head natin. Marketplace ministry head po natin. At of course, siya rin po ang mangunguna pagdating po sa Katalista, yun pong ating young professionals ministry. Okay po? So, ayan, pag-pray po natin sila ngayon at gusto ko pong tawagin yung mga leaders po ng church na andito, no? Yan, yung mga board po, yung iba pang leaders natin, primary, yung mga andito, Kuya Fred, please. Sina Becky, no? Yan. Ang chairman po natin, si Willoy, ay wala po ngayon, I suppose, kasi po nanganak, yung misis, nanganak po yung misis. Bagong panganak po si Isay kailan ba? Nung Friday, praise God sa napakaganda pong testimony ng miracle na ginawa ng Panginoon sa kanila. Sila na po ang magkukwento po noon. Sino pa bang andito na iba? Yung mga pastors po kasi natin na iba ay mamayang hapon at mamayang gabi,
Tapos po, si Pastor Alma nasa Valenzuela din. Ano ho, Pastor Jonathan, ayun, nagbuburakay, kaya wala po siya ngayon dito. Ano ho. Wala na ba? Walang ibang mga primary leaders po natin dyan? Okay? So, ayan, ano ho. Okay, sige Rod, lapit kayo rito sa gitna. No? At sige po, hilingan ko lang po, no, yung ating mga leaders, please lay hands on them. Hilingan ko lang din po, lahat po tayo, ano po, naiunat natin po ang ating mga kamay bilang tanda po ng ating pagtatalaga at ng ating pagsuporta sa isang lingkod po ng Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa pagtawag nyo kay Rod. Una, pagtawag nyo sa kanya sa kaligtasan. Pagtawag nyo sa kanya sa inyong pamilya at nakakilala siya sa inyo at naging anak nyo siya. Salamat po, Panginoon. Salamat din kasi tinawag mo siya sa paglilingkod. At ngayon nga po, nakita namin, tinawag mo rin siya sa paglilingkod na mas higit pa sa dati niyang ginagawa. Bilang isang pastor, Panginoon. Marami pong salamat sa special calling po na ito. Salamat sa inyong espesyal na pagtawag sa iba-ibang mga tao at kasama pa nga po doon si Rod. Marami pong salamat, Panginoon. At ngayon nga po, as your people, as a church, with this congregation, itinatalaga namin siya, Panginoon, at binabasbasan sa iyong pangalan. At Panginoon, inihiling po namin na ngayon nga po, ay inyo pong papatungan ng inyong kamay si Rod, pupuspusin lalo ng iyong banal na espiritu, i-anoint mo siya, i-empower mo siya, Panginoon, sa ministry na pinagtawagan mo po sa kanya. At gagamitin mo siya pa, Panginoon, mightily. Puspusin mo siya lagi at iingatan, Panginoon, ilayo sa kasalanan. At Panginoon, patuloy na baguhin ang kanyang buhay, ang kanyang pagkatao. At niling namin, Panginoon, ibuhos nyo ang pagpapala po sa kanya. Lord, gagamitin mo siya mightily, particularly sa mga young professionals namin. Gagamitin mo siya mightily sa mga businesses, sa marketplace. At niling namin, Panginoon, magbubukas kayo ng maraming pintuan. At sa pamagitan niya, maraming maliligtas, maraming mababagong buhay. Panginoon, pagpalain mo siya at mga ipapanalangin niya, tugunin po ninyo, mga papatungan niya ng kamay, ay gagawan nyo ng himala. Ang mga sasabihin niya, lalagyan nyo ng kapangyarihan. Ang pagtuturo niya, Panginoon, mapupuno ng kapangyarihan na galing po sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon. At ganoon din po sila as a family, si Mirisa, si Josiah. Lord, would you bless them more, even more, Lord. Yung higit pa na mga pagpapala sa mga ina-expect po nila. I-bless nyo ang kanilang finances, i-bless nyo ang kanilang relationship, i-bless nyo ang kanilang kalusugan. Pagpalain sila, Panginoon, sa lahat ng areas ng kanilang buhay. And as a couple, as a family, mag-glorify kayo at gamitin nyo rin po sila, Panginoong Diyos. Pagharian nyo ng iyong kapayapaan, ibuhos nyo ang iyong shalom sa kabuuan ng kanilang buhay. Salamat po, Panginoon. At ngayon nga po, we anoint Rod, and together with the family, Lord, at ngayon nga po, Panginoon, narito nga po kami at itinatalaga siya sa iyong pangalan bilang iyong lingkod. Salamat po, Panginoon. Ngayon, Rod, Mirisa, Josiah, pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Pagliwanagin ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo, maging mapagbiyaya siya sa inyo. Ibaling niya ang kanyang tingin sa inyo at maranasan niyo siya lagi sa araw-araw ng inyong buhay. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Mga kapatid, Pastor Rod Di Guzman, no? Wag pong PR kasi ako ang PR, siya po ay PRRD. Ano? So, sige po, isa pang malakas sa palakpak ulit. Thank you, Rod. Pakisabi nga po ulit ng malakas, I am where lives change. I am where my life changes. Amen. Andito po tayo kung saan binabago ng Panginoon ang ating mga buhay. At pag sinabi nga pong pagbabago ng buhay, of course, ang daming mga halimbawa po niyan at maganda rin pong tignan po natin, sinasabi ang mga kwento sa Biblia tungkol sa mga totoong tao, totoong karanasan, mga totoong pangyayari kung paanong binago ng Lord sila. Pag sinabi nga po natin pagbabago, hindi lang naman po yan pagbabago ng ugali, ng pagkatao, kundi pagbabago po ng kwento ng buhay. Meron pong isang tao na napaka-significant po sa kwentong yan, wala pong iba kundi po si Joseph. Well, marami pong Joseph. Ito pong Joseph na to ay ang tinatawag na Joseph the Dreamer. Gusto ko pong tinan nyo, Genesis 37 verse 2.
Pakibasa nga po ng malakas, sabi po, these are the generations of Jacob. Lahi ni Jacob, ang isa sa kanyang mga anak, si Joseph, si Jose. Joseph being 17 years old. Ilang taon po siya? 17. Was pasturing the flock with his brothers. He was a boy with the sons of Bilhah and Zilpah, his father's wives. No? And Joseph brought a bad report of them to their father. So isinusumbong niya yung kalukuhan ng kanyang mga kapatid sa kanilang tatay na si Jacob. Sabi po diyan, he was a boy. 17 na pastora. Bakit boy pa? Kasi nga po sa kanila, yun, ituturing ka lang na adult pag ikaw ay 30 na. Parang yun ang pinakadibo nila. Pag ikaw ay 30. Sino po rito ang 29? No? O hindi ka na youth, ha? Dahil wala ka sa panahon nila, nasa panahon ka natin, ha? So, anyway, ito po, no? He was a boy, just 17 years old. Now, I want you to connect that with Genesis 41 verse 46. Tingnan niyo po ito. Sabi po ulit, pakibasa ng malakas, Joseph was 30 years old. Ilang taon po siya? 30 years old when he entered the service of Pharaoh, king of Egypt. Ano po ang ibig sabihin niyan? Hindi po yan yung nagtrabaho lang siya sa palasyo. Hindi po. Alam niyo po ba, ang tinutukoy po dyan, siya po ay naging prime minister. Pag sinabing prime minister, siya ang nagpapatakbo ng kaharian, siya po ang naggagovern, mayroon lang mas mataas sa kanya na isang tao, yon ang hari. Ang hari po sa kanyang panahon ay pwedeng mag-relax lang kahit walang ginagawa, pero yung prime minister ang nagpapatakbo ng lahat. Imagine, at what age? At what age? 30 years old. Now, sige po, gamit ng konting calculator, 17, tapos 30, ano po ang nangyaring pagbabago sa kanyang buhay sa loob lang ng ilang taon? Sa loob ng ilang taon? Wow, 13 years. Sa loob ng 13 years, mula sa pastulan, napunta sa palasyo. Sa loob ng 13 years, mula sa mababa, nataas. Wow, ibig pong sabihin nun, mayroon po talagang ginawang matinding pagbabago ang Diyos sa buhay niya. Sino po rito sa inyo ang may pangarap sa buhay? Come on, no? And how do you see yourself 13 years from now? Ano sa tingin nyo mangyayari sa inyo 13 years from now? Sabi nung iba, 20 na ako, pastor. So 13 years from now, di 33 na ako. No? Okay, sige. Pero ano pa, maliban sa nadagdagan ang edad mo. No? Ano pa kaya ang mangyayari sa buhay? No? 40 na ako, pastor. Siguro pag 13 years from now, 53 na ako, baka may jowa na ako. No? Okay, sige, ang ganda ng pangarap mo sa buhay. No? Pero maliban dyan, ano pa kaya ang mga po pwedeng mangyari sa buhay po natin? In the span of 13 years. Ang 13 years po ba, maiksi o mahaba? Come on, maiksi o mahaba? Well, depende. Siyempre, kung ang pinag-uusapan dito ay kagaya ni Jose na mula sa teenager, 13 years, naging prime minister, maiksi yon. Tama? Pero kapatid naman, baka naman pinag-uusapan dito mula first year college hanggang makagraduate ka 13 years, mukhang mahaba naman yon, ha? Huwag naman ganon. Okay? Ang kinakailangan natin kasing maranasan ay yung mga significant na kilos ng Diyos sa buhay po natin. Amen? At ang Panginoon nga po, because He changes lives, mula po sa ganitong kalagayan, pwede niya po tayong dalhin doon. Pero, ganito po, pakinggan natin mabuti ha, hindi po ibig sabihin na dahil dadalhin ka ng Panginoon doon, galing dito, na ang iyong landas o ang takbo ng iyong buhay ay papaganon. Okay? Hindi po ibig sabihin na papaganon. Hindi po. Kasi po, ang buhay, mayroong mga ups and downs. And we really have to understand that. Pakipakita nga yung drawing natin dyan. Tingnan nyo po ito. Actually, ganito ang naging takbo ng buhay ni Joseph. No? Tingnan nyo po mabuti ha. Siya po ay constant lang kung anong pinakinapangakan niya na buhay. Pinanganak siya sa pastulan, pinanganak siya na nagpapastol ng tupa. Tapos po, ang nangyari, yung kanyang mga kapatid ay nagalit po sa kanya. Kinainggitan siya kasi paborito siya ni tatay, ni Jacob. Tapos yung nga sinusumbong pa kung ano man yung kanilang mga kalukuhan. Tapos galit sa kanya. So noong nasa malayong lugar sila, yung kanyang mga kapatid, kinuha siya pagkatapos inihulog sa balon na walang tubig. Yun yung pit. Okay? Nasa hukay siya.
Tingin pa ninyo, down po ba yun ng buhay? That was actually his first down sa buhay. So galing sa pasture, napunta po siya sa pit. Tapos po, mula po sa pit na yan, siya po ay ibinenta. Yung kanyang mga kapatid, sige, kaysa patayin natin tong utol na to. Ayan, may mga nangangalakal, mayroong mga negosyanteng dumadaan at mga traders. At isa sa mga kanilang negosyo ay alipin. Bibili at magbebenta ng alipin. So ibinenta nila si Joseph sa mga traders, sa mga negosyante, dinala siya ngayon sa Egypt. At pagdating po sa Egypt, ang nakabili po sa kanya ay si Potiphar. So he was at Potiphar's house. No? Pagkatapos po nun, siya po ay naging alipin. Pero hindi po alipin na kawawa. Bakit? Kasi po nung kay Potiphar siya, nakita ang kanyang galing, nakita ang kanyang husay, nakita po yung kanyang excellence. Ang ginawa po ni Potiphar, naging pinuno siya ng lahat ng alipin. Naging supervisor siya ng lahat ng ari-arian. So ibig sabihin, kahit pa na-promote po siya. Okay? So mula sa pit, napunta po siya sa tahanan at pamamahala ni Potiphar. Tapos po doon, kaso nga nung andun na siya, okay na sana eh. Di ba? Okay na po sana eh. Kaso, nataypan naman siya nung misis ni Potiphar. Nagkagusto sa kanya. Ang cute-cute niya. Sabi ni Potiphar, nung asawa, at talagang gustong-gusto po siya. So inakit siya, inaakit ng inaakit, di naman bumibigay itong si Joseph, hanggang dumating nga po yung pagkakataon na timingan siya, na mag-isa lang siya, kaso hindi pa rin siya pumayag, pumalag siya, sabi niya, hindi kita type. No? So, tumakas po siya, kaya lang pagtakas po niya, nung hindi mapagbigyan, itong asawa ni Potiphar sumigaw ng rape. Sabi niya, pinagtangka na akong gahasain. Sabi po niya, dahil po dyan, siyempre po, ay nagalit si Potiphar nung malaman niya at ang kasunod na pangyayari, siya po ay ipinadala sa prison. Mas mababa kaysa sa pit. Tama po ba? Yung ganyang kalagayan. Napunta po siya sa dungeon. At habang siya po ay nasa kulungan, which was the lowest point of his life. Okay? Habang andun po siya, ang nangyari naman po ay nakakilala po siya ng mga kapwa bilanggo na nagtatrabaho sa hari. At nanganaginip po itong mga to, kaya nga Joseph the Dreamer, kasi nga interpreter po siya, nung nanaginip yung dating nagtatrabaho sa hari, na-interpret po niya ng tama. Tapos po, nakalaya po yung isa, tapos nalimutan na si Joseph, di na siya nakukwento sa pero minsan po yung Pharaoh na naginip ng napakahalagang panaginip. Na yung panaginip na to napakahalagang ma-interpret. Bakit? Dito po nakasalalay ang magiging kinabukasan ng bansa at ng marami pang mga tao, iba pang mga bansa. Bakit? Magkakaroon ng tagutom na kinakailangan paghandaan. Okay? So, itong servant ni Pharaoh, yung natulungan niya, kasama niya dati, yung kakosa niya dati sa kulungan, nung pong managinip ang Pharaoh, at aburido, hindi niya alam kung paano iintindihin yun. Sabi niya, meron po ako nakasama pala sa kulungan. Ang pangalan ay Joseph. Tapos po, pinatawag si Joseph at sinabi yung panaginip, na-interpret niya ng tama, nakapagplano po siya, nagsuggest siya, ito po ang gagawin natin kasi po magkakaroon ng 7 taon na tagutom. Pero bago yan, mayroong 7 taon muna na talagang sagana ang lahat. Kaya yun pong kikitain ng panahon na sagana, ipunin para sa 7 taon na tagutom. Sabi po niya, sabi nung mahal na hari ni Pharaoh, ang galing mo. Sabi niya, mukhang kung ganyan kakagaling, sumasa iyo ang Panginoon, ang Diyos, mukhang walang ibang dapat na magpatupad ng mga suggestion mo, kundi ikaw mismo. At ginawa po siya na Prime Minister. Wow, palakpakan naman po natin si Lord po dyan. Pero as you can see, hindi po ito yung buhay na, the Lord changes lives, na may magandang plano si Lord, tapos papaganon agad. Hindi po, mayroon pong mga ganon ang buhay. Maliwanag po ba? So, dalawang perspective po, mahalagang maintindihan po natin. Dalawang perspective. Number 1 is times change. Pag-isabi ng malakas, times change. Nagbabago ang mga panapanahon ng buhay, weather ang buhay. Right? Nagbabago ang mga sitwasyon ng buhay. Times change. Pag-isabi po ulit ng malakas, times change. At ito po, no? In bad times, hindi pa katapusan ng mundo. In good times, hindi pa katapusan ng kwento. Remember that. In bad times, hindi pa katapusan ng mundo. In good times, hindi pa katapusan ng kwento. Bakit po ganon? Ano po ba ang ibig nating
sabihin? Kasi nga po, ang tendency natin, pag mayroon tayong nararanasang hindi maganda, pag mayroon tayong mga kabiguan, mga pasakit sa buhay, ang tendency po natin ay parang katapusan na ng mundo. Di ba? Wala na. No? Patay na. Yari na. No? Wala na mangyayari. Ganun po tayo. Ano? So minsan ay nadi-discourage po tayo, sinusukuan po natin, pero always remember, hindi pa katapusan ng mundo. Amen? Tingnan nyo po kung ikaw yung nasa kalagayan ni Joseph, tapos nadaanan natin yung kanyang pinagdaanan, of course, habang andun tayo, di ba, patay na, andito ako ngayon sa balon. Di ba, mukhang wala na mangyayari, tapos benenta pa, naku, mas lalong wala na, hindi ko na makikita yung tatay ko. Ang dami na niyang mga maisip, mamamatay na ako rito. Bakit? Kasi nga po, talaga naman pong pangit yung kanyang sitwasyon. Pero kagaya nga po na nakita natin, natakbo ng kanyang buhay, hindi pa katapusan ng mundo. Pakitingnan po yung katabi, paki-encourage naman, pakisabihin po, hindi pa katapusan ng mundo. Hindi porke nag-break kayo ng jowa mo. Hindi porke nalugi ang negosyo mo. Hindi porke nawalan ka ng trabaho. Hindi porke bumagsak yung 10 subject mo. 9 na nga lang in-enroll mo, bumagsak pa yung 10. No? Hindi pa katapusan ng mundo. Amen? Hindi pa katapusan ng mundo porke nabasted ka. Hindi pa katapusan ng mundo porke may ibang crush si crush. No? Hindi pa katapusan ng mundo. Maliwanag ba? Hello, maliwanag po ba? Kailan ba nag-umpisa itong bagay na to kay Joseph? Actually, nung mismong 17 years old po siya. Tingnan niyo po, pakibasahin na nga po, Genesis 37 verse 17. Ang nangyari po kasi, di ba, nung mismong 17 siya, inutusan siya ng kanyang ama kasi nga nagpapastol yung kanyang mga kapatid sa malayong lugar. So, sabi ng ama ni Jacob, anak, Jose, hanapin mo yung mga kapatid mo, tingnan mo kung anong ginagawa nila. Tapos, may nakakita sa kanya, tinanong, anong ginahanap mo? Sabi, hinahanap ko po yung mga kapatid ko. Ang sagot po ng nakausap, and the man said, they have gone away. No? Sa ano po sabi, nakita ko sila, nag-usap-usap sila, magdodota raw sila. Sabi po, pupunta sila sa dotahan. Sabi, So Joseph went after his brothers and found them at dotahan. No? So ang dota po talaga nakakasira ng ulo. Nung magkita-kita po sila doon po nila pinag-initan si Joseph at inilagay po sa balon. Kaya nga po, dota ruins lives, mga kapatid. Okay, so doon po sa dotan. No? So ganun po ang nangyari. Tapos nga po, ayan, doon po siya at yun pong series of events, ganun na nga po. But then again, hindi pa katapusan ng mundo porke nasa hukay ka. Porke nasa balon ka. Hindi pa katapusan ng mundo porke nasa kulungan siya. Hindi pa katapusan ng mundo. Maliwanag po, no? In bad times, hindi pa katapusan ng mundo. Tingnan niyo po ito, Romans 8 verse 28. Sabi po, pakibasa ng malakas, and we know that for those who love God, all things work together for good. For those who are called according to His purpose. Ano raw? Pagmahal mo raw si Lord, ano raw? All things work together for good. Iba-ibang bagay nagkakalakip-lakip para sa ikabubuti. Nagkasama-sama. Kung ang titignan ni Joseph, yun lang karanasan niya sa balon, pangit. Tama? Pero isama mo yung karanasan niya doon sa prison, pangit din. Pero nagsama-sama yung pangit, gumanda. Tama? Tama ba? Nakakita nga naman ng ganong tao, pangit ang ilong, pangit ang mukha, pangit ang labi, nagsama-sama, gumanda. Di ba? Alam niyo, minsan may mga bagay na tingin natin, ang papangit na mga karanasan sa buhay, pero pag pinagsama-sama, maganda. Right? All things work together for good. Kaya wag mong susukuan, kaya nga hindi pa nga tapos ang mundo, wag masyadong sumama ang loob. Well, natural, malungkot, pero tandaan po natin, hindi po ibig sabihin na hanggang dyan ka na lang. Mayroon pong plano pa ang Diyos, may magandang plano ang Diyos sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Okay, so all things work together for good. To those who love God. Pag mahal natin ang Panginoon, sinusunod natin siya, all things work together for good. Pero ito, pansinin niyo pong mabuti. Kasi maaaring iniisip din naman po natin, paano yung pastor? Di naman ako ganun. Ngayon nga lang ako nag-church eh.
Dami ko rin naman ginawang kalukuhan sa buhay. Hindi ko naman masabing loves ko talaga si Lord. Paano yan? Masasabi ko pa bang hindi katapusan ng mundo? Ito na nga, may mga consequences na nga yung mga kalukuhan ko rin, yung mga kamalian ko. Well, gusto ko pong tingnan nyo. Ito po ang Psalm 107, 10 verse up to 22. Pakibasa po ng malakas. May mga taong ibinilanggo at kinadinahan na nakaupo sa napakalalim na piitan. Nabilanggo sila dahil, ano raw? Mahal ba nila si Lord? Come on, mahal ba nila si Lord? Nabilanggo sila dahil nagrebelde sila sa mga sinabi ng kataas-taasang Diyos at hindi sumunod sa kanyang mga payo. Ibig sabihin, makasalanan itong mga to. Right? Tapos po, verse 12. Kaya pinahirapan niya sila sa kanilang mabigat na trabaho. Nabuwal sila, ngunit walang sino mang sumaklolo. Sa kanilang kagipitan, anong ginawa nila? Sila'y tumawag sa Panginoon at sila'y kanyang iniligtas. Verse 14, pinutol niya ang kanilang mga kadena at sila'y kinuha niya sa napakadilim na piitan. Hinango sila ng Panginoon doon. Kaya dapat silang magpasalamat sa Panginoon dahil sa pag-ibig niya kahangahangang gawa sa mga tao. Verse 16, dahil giniba niya ang mga pintuang tanso at hindi at binali ang mga rehas na bakal. So una po yun. Pangalawang kaso, sabi niya, may mga naging hangal dahil sa kanilang likong pamumuhay. At sila'y naghirap dahil sa kanilang kasalanan. So consequence, pakisabi ng malakas, consequence. So may ginawa silang masama, may consequence. Pinapalo sila ngayon. Pero katapusan na ba ng kwento porque pinalo ka ng Diyos? Come on, ano po ang kasunod na pangyayari? Verse 18. Tingnan nyo, nawalan sila ng gana sa kahit anong pagkain at malapit ng mamatay. Sa kanilang kagipitan, tumawag sila sa Panginoon. At anong ginawa ni Lord? Iniligtas niya sila. Verse 20, sa kanyang salita, sila'y nagsigaling at iniligtas niya sila sa kamatayan. Kaya dapat sila magpasalamat sa Panginoon dahil sa pag-ibig niya at kahangahangang gawa sa mga tao. Tingnan niyo pong mabuti po ito Ito yung mga tao na hindi mo masasabing, they love the Lord. Right? Pero ito yung mga taong nagkasala, sumuway sa Panginoon, may ginawang kalokohan, may ginawang masama. At kung tutuusin, pag nagsasuffer ng consequence ng kasalanan at ng kamalian, pwede natin sasabihin, deserve. No, deserve ko naman talaga to. Kasalanan ko naman talaga. Yeah, pwede, deserve natin. Pero ibig bang sabihin, wala ka ng kapag-apag-asa? Hindi rin po pala. Kasi pag lumapit ka, nagpakababa ka, nagsisi ka, humingi ka ng tawad sa Panginoon, sabi po rito, tutulungan ka ng Panginoon. Kaya kahit gaano ka kababa napunta, kaya ka pang hanguin ng Panginoon at itaas ka niya uli. Kahit nagkaluko-luko na lahat, kaya pang baguhin ng Panginoon at ayusin ng Panginoon ang mga sitwasyon natin sa buhay. That's how good our Lord is. Amen? Kaya nga po, in bad times, hindi pa katapusan ng mundo. Pwede ka pang humingi ng tulong sa Panginoon. Magpakababa ka lang at hingi ng tawad sa iyong mga kasalanan. Amen? In good times, hindi pa katapusan ng kwento. O bakit ba? Kasi minsan ganun tayo di ba? Pag good times, ito na, I've arrived. No? Okay na to, no? Dito na ako. Di ba? Ayoko nang may mabago pa sa sitwasyon. Alam niyo po, ang buhay, hindi po yan fairy tale. Di ba? Mahilig tayo sa fairy tale, di ba? Anong fairy tale? Na itong si Snow White, porque nagkasama na sila ni Gal Gadot, no? porque nagkasama na sila ni Prince Charming, no? Para and they live happily ever after. No? Ganun ba talaga? Itong si Sleeping Beauty, porque nagkakilala na sila ni Beast, no? Sleeping Beauty and the Beast. No? Porque nagkasama na sila, parang and they live happily ever after. No? Itong si Cinderella, di ba? Porque, ganun ba yun? No? Well, totoo po na ang buhay mula po sa mga pinagdadaanan pwedeng makaranas talaga ng magagandang bagay. Tama po ba? Pero hindi nga po ito fairy tale na and they live happily ever after. Sa totoo lang, kung totoong buhay 'yon, si Snow White
Kung totoong buhay, itong si Sleeping Beauty and Prince Charming, kung totoong buhay yun, tingin ba ninyo na mag-asawa sila, wala na silang naging problema? Mula nung ikasal sila? Come on. Tingin nyo, ayos na lahat. As in, they live happily ever after. Na yun na talaga yun. Hindi po. Hindi ganon ang buhay. Hindi porke may magandang nangyari, katapusan na ng kwento. Bakit? Kasi nga po, pwedeng ang buhay, talagang part po niyan, may mga struggles tayong pinagdadaanan. We have to understand that, right? Kung tutuusin, itong si Joseph, nandun na nga siya. Ito na nga ako, sa bahay ni Potiphar, I am at Potiphar's service. Bakit nagkaganon pa? Di ba? Bakit kailangan pang mangyari ito? No? Bakit kasi na-inlove pa siya sa iba? No? Bakit kasi nalugi pa yung negosyo? Di ba? Okay na sana. Di ba? Pwede mga ganun eh. Kasi nga po, hindi pa tapos ang kwento. Pero hindi ibig sabihin na gusto kang ibagsak at sirain ng Panginoon. Kasi mas malamang may maganda siyang gusto pang maranasan mo sa buhay. Minsan baka mamaya kasi nakontento ka na. Samantalang gusto ng Panginoon pala, magnegosyo ka. Pero ngayon, kontento ka na kumikita ka ng minimum. No? Pero sabi nila, hindi ka lang hanggang dyan. Di ba? Yung cell group mo na 10 taon na, 3 pa rin kayo. No? Tapos nag-backslide pa yung 2, 1 na lang natira. Susuko ka na. Baka sabi kasi para matutunan mo talaga na hindi ka lang hanggang dyan. Amen? Bakit kaya kami nag-break? No? Loves na love ko siya. Alam ko naman siya na talaga. Pastor siya na talaga. No? Baka sabi ni Lord, kasi mayroong best pa. Amen? Yung iba hindi maka-amen. Hindi siya na talaga pastor, no? Hindi. Pero yun po ang reality, no? Hindi pa katapusan ng kwento. Pero kailangan nating maintindihan na kung mayroong ganun man, ibig sabihin kasi mayroong mas maganda pa na pwedeng mangyari. Amen? At the same time, ito pa, ang gusto ko pong sabihin po sa inyo. Pag po sinabi natin in good times, hindi pa katapusan ng kwento, hindi naman necessary na andito ka tapos magaganon ka pa. Hindi naman lagi. Minsan may ganon. Pero po pwede kasing andito ka na, tapos gusto ka pa ng Panginoon dalhin dito. Ibig sabihin, hindi kinakailangan gumanon, kundi pwedeng gumanon. Right? So, kaso nasatisfy ka na nga rito, kaya ayaw mo nang mag-try, ayaw mo nang mag-venture, hanggang dito ka na lang, nakontento ka na, naging mediocre na ang buhay mo, andun ka na lang sa average na buhay, samantalang pwede ka pang dalhin ng Panginoon sa excellence. How about that, mga kapatid? Hindi ibig sabihin na andito ka na ngayon, ay hanggang dyan lang ang magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Ngayon gusto ko pong sabihin ito sa lahat, kahit ano po ang edad po natin. Ngayon kasi inisip natin, bata pa ako, pwede pa. No, pwede pa. Well, alam po ba ninyo na kahit po may edad na tayo, pwede pa? Naniniwala ba kayo habang buhay mayroon pang magandang mangyayari? Alam niyo po ba, sabi po sa pag-aaral, lalo na sa panahon ngayon na ang life expectancy, ang buhay ng tao ay umaabot ng 80 at least. Di ba po? So sa panahon ngayon, ayon sa mga expert, the most productive years of one's life is between 60 to 70. The most productive daw most productive na panahon ng buhay ng mga tao raw ngayon, 60 to 70. Meron silang mga example, yung mga pinakamagagaling na mga CEO, pinakamagagaling na mga leader, yung gumawa ng KFC, di ba? Kentucky Fried Chicken, diba? Yun po ay 65 years old. No, sabi nila, wow, ganun pala. No? So, ibig pong sabihin, kung 50 ka ngayon, o kaya 55 ka, 60 ka, mayroon pang pwedeng mangyari sa buhay mo. Amen? Kung hindi natin sasabihin na, hanggang dito na lang talaga ako. No, mayroon pang, maniwala po tayo na hindi pa tapos ang kwento. Amen? Sinong naniniwala doon? Sino naniniwala doon? Pakitignan yung katabi, pakisabihan, may pag-asa ka pa, Lola. No? May pag-asa pa. Amen? Kaya ko iniisip ko, hindi ako naniniwala na hanggang dito lang ako no, na okay, salamat sa Panginoon sa mga blessings, pero naniniwala ako may mga marami pa na pwedeng mangyari sa buhay ko, no. Actually ngayon ini-entertain ko nga po ang showbiz, no. So tingnan natin sa pero maniwala po tayo na ang Panginoon hindi pa tapos sa buhay natin. Amen. In good times, hindi pa tapos ang kwento. Pakisabi ulit ng malakas, times change. That's number 1. Number 2, the Lord
reigns. Tamang pananaw sa buhay. Una, times change. Number 2, the Lord reigns. The Lord is in charge. The Lord is in control. Ang Diyos po natin ang may hawak ng ating mga buhay. At bilang tatay natin sa langit, concern siya sa atin, nagmamahal po siya sa atin. As our God who reigns, tandaan po natin ang dalawang bagay. Una, His plans are better. His plans are better. Ang plano ng Diyos, mas maganda kaysa sa plano mo sa buhay mo. Come on, sinong naniniwala doon? Ang plano ng Diyos sa'yo, mas maganda kaysa plano ng jowa mo sa'yo. Come on, sinong naniniwala doon? Ang plano ng Diyos sa'yo, mas maganda kaysa plano ng mga magulang mo sa'yo. Bakit? Kasi iba si Lord. Siya po yung the best. Siya po yung pinakamarunong sa lahat. Ngayon, sa planong yan, again, mayroong ups and downs, mayroong good and bad na mga pangyayari, pero kailangan makita natin, bandang huli, ang plano ng Diyos ay mabuti para sa ating lahat. Meron po akong nabasang matanda na, matagal na kwento tungkol po sa isang magsasaka sa ibang bansa. Meron po siyang kabayo, yung kabayo po niya nakawala, tumakas, nawala na. Sabi ng mga kapitbahay, ng mga neighbors ay, bad, that's too bad. Sabi nila. Ang sagot ng farmer ay, good or bad, only God knows. Tapos po, after some time, after few days lang, bumalik yung kabayo at may hatak-hatak, nagka-jowa, nanligaw lang pala, may hatak na ibang wild horse no, na isama niya. So, nung makita yun ng mga kapitbahay uli, ayos nawala pero bumalik, may kasama. No? So sabi ng mga kapitbahay, good, that's good. Sabi ulit nung mama, nung magsasaka, whether good or bad, only God knows. Yung kabayo ngayon, siyempre dahil wild, kinakailangan pong i-train. Tinitrain ngayon ng anak niyang binata. Kaso dahil nga po sa wild pa, nabagsak yung kanyang anak habang tinitrain po ito, nabalian po ng paa, nabalian ng buto, nagka-injury. Sabi ng mga kapitbahay, ano ba yan, nagkakabayo nga, napilay naman yung anak. Sabi nila ay, bad, that's too bad. Sabi niya uli, whether good or bad, only God knows. Tapos po, nagkaroon ng gyera sa lugar nila. At yun pong mga kabataan, kinakailangan, required na pumasok sa army. Pero yung anak niya, dahil may pilay, hindi pwedeng pumasok sa army. Kaya yung mga kapitbahay na yung kanilang mga anak na kalalakihan, kabataan, napunta sa gyera at ngayon pinoproblema nila, inaalala nila kung buhay pa o hindi. Sabi nila kay farmer ay, good, that's too good. Mabuti na lang napila yung anak mo. Kung hindi, kagaya ka namin ngayon, nag-aalala. No? Sabi niya uli, ayan na naman kayo, ang kulit-kulit ninyo. No? Whether good or bad, only God knows. Amen? Amen? Pakisabi ng malakas, only God knows. And the good thing about our God who knows is that He is a very wise and good God. Kaya nga po, His plans are better. Amen? Ang ganda ng plano ni Lord. Amen po ba? Okay, let's go back to Joseph. Ano ang nangyari sa buhay ni Joseph? Genesis 41:50-52. Sabi po dito, before the year of famine came, yun nga po, yung taggutom na sinasabi natin. Ano po? 2 sons were born to Joseph. No? So nagkaasawa po siya doon. Asenat, the daughter of Potipera, priest of On. Wala pong relasyon niyang si Potipar at Potipera. Ano po? Ito pong isa mahaba, mahilig sa pera. Ano? No. So si Potipera, priest of On, bore them to him. Joseph called the name of the firstborn Manasseh. For he said, God has made me forget. Pakisabi ng malakas, forget. All my hardship and all my father's house. Bakit ganon? Kasi po ang ibig sabihin ng Manasseh, making forget. Making forget. Tinutulungan kang makalimot. Tapos po, sa verse 52, the name of the second he called Ephraim. For God has made me fruitful in the land of affliction. Kasi po, ang Ephraim, ang ibig sabihin naman ay making fruitful. Ginagawa kang productive. So dalawa po, binigay sa kanya ng Panginoon. Nung andun na po siya, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan niya, ngayon, kabata-bata, 30 years old, prime minister. Ano po, tapos nagkaasawa, of course, after few years, nagkaroon ng 2 anak. At yung anak niya, kwento ng kanyang buhay, ang kanilang pangalan. Sabi niya, yung una, si Manasseh, because the Lord helps me forget, the Lord makes me
forget. Anong ibig sabihin? Nawala sa alaala niya, na binenta siya ng kanyang mga kapatid, ganun ba? Nawala sa isip niya yung lahat ng pahirap na pinagdaanan niya, ganun ba? Hindi po. Hindi ganun ang ibig sabihin kasi pwedeng nasa isip pa pero hindi na masakit sa puso. Amen? Pwedeng yung sakit na pinagdaanan niya ngayon napalitan po ng matinding kaligayahan at kagalakan. Yung kaguluhan na pinagdaanan niya, ngayon punong-puno siya ng kapayapaan. Yun pong mga kahirapan na pinagdaanan niya, ngayon punong-puno siya ng kasaganaan at ng kaginhawahan. Yun po ang ibig sabihin. Kinalimutan yung kanyang mga hardships, yung kanyang affliction, kasi naging malayong alaala na lang sila. Compared to what he is now enjoying, to what he was enjoying nung buhay pa siya, ibig pong sabihin, naku, malayong alaala na lang. No? Memories na lang sila. Pero ngayon, ang importante, yung nai-enjoy niya sa buhay niya. Amen? Bakit? Kasi may magandang plano ang Diyos sa kanya. Right? Ano pa? Sabi, Ephraim, because the Lord makes me fruitful, makes me productive. Well, dati ganito lang yung buhay ko. Nasa pastulan lang ako, tupa lang alaga ko. No? Ngayon, buong bansa ang pinangangalagaan ko. Ngayon, pinrumot ako ni Lord. Ngayon, grabe yung mga nangyari sa buhay ko. No? Sino po naniniwala, kaya pa tayong gawing productive ni Lord? Diba? Sa buhay, sa ministry, sa lahat ng areas, kaya pa tayong gawing productive ng Panginoon. Kinakailangan lang daw po pala nating matutunan na magtiwala sa plano ng Panginoon. Minsan parang down na tayo, bigong-bigo na tayo, parang loser na ang dating natin, pero hindi pa tapos si Lord. Amen? So, His plans are better. Pangalawa po, doon po sa the Lord reigns, is that His purposes are bigger. His purposes are bigger. Pag isabi ng malakas, purpose. Pag sinabing purpose, ano yon? Ano ba ang dahilan? Ba't pinahintulot ito ng Panginoon? Ano ba ang dahilan? Ba't ka dinala ng Diyos dyan? Ano ba ang dahilan? Ba't ba binigay ng Panginoon sa iyo yan? Kasi meron siyang purpose. So of course, kung ikaw si Joseph, natural mo yung nagtatanong, bakit naman Lord? Bakit ganito? Doon sa panahon ng kagipitan, di ba? Pero sa panahon naman ng kaligayahan, pwedeng tanong niya, sino ba ako, Lord? Ba't ganito? Di ba? Ba't pinagpala mo ako ng ganito? Kasi nga po, may purpose si Lord, which is bigger than us, bigger than ourselves. Sometimes we have to learn to live bigger than ourselves. Hello? Natitingin ka sa buhay, hindi lang sarili mo yung naisip mo, kasi madalas, kapatid, it's not just about you. It's not about you. Pakitingnan nga po yung katabi, it's not about you, bebe. No? Hindi laging tungkol lang sa ikaw ang buhay. Minsan, may mga nararanasan ka, may pinapahintulot ang Panginoon sa'yo, kasi yun pala, may planong mas malawak ang Diyos. Amen? Hello, amen po ba? Diba? Kasi nga po, mayroong gagawin pa ang Panginoon. No? So, minsan pwede, bakit kaya hindi ko siya nakatuluyan? No? Kasi tapos bibigyan ka pala ng Panginoon ng ibang mapapangasawa, na yung mapapangasawa mula sa inyong pagsasama, magkakaanak po kayo ng 10 sabay-sabay. No? At yung 10 yon magiging mga presidente, congressman, at mga kung ano-ano pa. Kasi manggagaling pala sa yung lahi ang ang mga tao na magiging mga pinagpalang mga tao, di ba? At mga tao na magiging mabuti ang magagawa para sa ibang tao. Ano, pwedeng ganoon, right? Bakit kaya ako nawalan ng trabaho? Tapos yung pala, bibigyan ka ng Panginoon ng trabaho. Ngayon, bibigyan ka ng Panginoon ng negosyo. Yung negosyo mong yun, hindi na lang tungkol sa iyong sarili, kundi meron kang napagtatrabaho ngayon. Meron kang mga empleyado ngayon. Amen? Madalas po, hindi lang yan tungkol po sa inyo. Right? Tingnan nyo po, tingnan nyo ang kwento ni Joseph uli. Genesis 50 verse 20. Sabi po dito, as for you, sinong kausap niya? Yung kanyang mga kapatid, yung kanyang mga kuya. Natakot ngayon. Kasi siyempre, ito si Joseph, very powerful. Tapos ngayon, nag-aalala sila nung mamatay si Jacob. Kasi sabi nila, mabait lang to si Joseph sa atin siguro dahil buhay pa si tatay nung namatay na yung tatay, si Jacob, nag-alala sila, naku baka ito na, gagantihan na tayo ni Joseph. Sabi po nila, kaya nakiusap sila kay Joseph, alam namin, nagkasala kami, patawarin mo na sana talaga kami. Sabi ni Joseph, naiyak pa nga siya, tapos sabi niya, inassure niya yung mga kapatid niya na nagpatawad na siya. Tapos ito ang kanyang sabi, as for you, you meant evil against me, but God meant it for good. Magandang pananaw po sa buhay. Amen? May karanasan kang masama, pero remember, maaring may magandang intensyon ang Diyos. Kaya niya pinahintulot yun. Right?
As for you, you meant evil against me, but God meant it for good to bring it about that many people should be kept alive as they are today. No? Sabi niya, yeah, bininta niyo ako, masamang intention ninyo, pero talagang plano ng Panginoon, mapunta ako sa Egypt, kundi walang makakasolve nung panahon ng 7 taon na taggutom. Magkakamatayan lahat ng tao. Pero dahil bininta niyo ako, ngayon napunta ako rito, at ngayon naman, napapakain ang napakaraming tao at napanatiling buhay ang maraming tao. Bakit? God has a bigger purpose. Amen? Maaring kayo po may mga karanasan sa buhay na hindi maganda. Well, kasi ang isipin nyo po, baka yan po pa ang maging dahilan para maluwalhati ang pangalan ng Panginoon at may matulungan kang ibang tao. Nagdaranas ka ng depression, pwedeng pinahintulot ng Panginoon yan for a certain period of your life para balang araw ikaw ang mas makakaunawa at makakatulong sa may mga depression din. Right? Parang naranasan mo yung problemang pangkalusugan, no? Tapos natutunan mo magtiwala sa Panginoon, tutunan mo magkaroon ng peace ni Lord. Tapos pinagaling ka ng Panginoon, ngayon gusto ka rin gamitin ng Panginoon para sa iba. Right? Nagkaroon ka ng problema sa relationship, sa buhay may asawa, ngayon pwedeng gagamitin ka rin naman ng Panginoon sa iba. Right? Pwede pong ganon. Pero hindi lang po yung may negative na karanasan ang gagamitin ni Lord. Right? Pwedeng binagpala ka ng Panginoon. Bakit ka pinagpala? Kasi may greater purpose. Hindi lang para ma-enjoy mo yung blessing mo, kundi para i-share sa iba. Right? So it's not, again, it's not just about us. Mari, binless ka ng Panginoon, pinasagana ka para na sa ganon, makatulong ka sa ibang tao, makatulong ka sa iyong pamilya. Tandaan nyo po, mayroong bigger purpose. At napakapalad ng tao na nagiging pagpapala sa ibang tao. At sa kanyang buhay, nagiging nakapagdudulot siya ng malaking kaluwalhatian sa Panginoon. Amen, mga kapatid. So, His plans are better, His purposes are bigger because He reigns. Amen? So, ano po ang dalawang perspective? Times change. Pag-isabi ng malakas, times change. Number 2, the Lord reigns. So ito nga po, ang nangyari, let's now summarize. Ito nga po, imagine 17 tapos edad na 30, mula sa pastulan napunta sa palasyo, no? Grabe po talaga yung pagbabagong ginawa ng Panginoon. Pero ito po, kailangan pong marinig nating mabuti ito bago natin tapusin. Kasi ito po talaga ang pinakamahalagang sangkap sa buhay ni Joseph. Tumayo na po tayong lahat. Basahin natin ang verses na ito. Tingnan nyo po Genesis 39 verse 2. Genesis 39 verse 2. Pagibasa ng malakas. The Lord was with Joseph. Verse 21, tingnan niyo po. But the Lord was with Joseph. Alam niyo po ba na yun ang theme ng buhay ni Joseph? The Lord was with him. Ganyan, the Lord was with Joseph o kaya the Lord was with him. Ilang beses pong sinabi po iyon. Na yun po ang dahilan pala. Si Joseph, mula sa 17 at nangyari hanggang sa 30 years old niya, at lahat ng ito nangyari po. Bakit? Kasi po, the Lord was with him. Pinakamahalaga na sikreto, pinakamahalaga na sangkap ng buhay. Tingnan niyo po ulit, balikan niyo po yung verse 2. The Lord was with Joseph while he was with his Egyptian master. Sino po yung Egyptian master na yun? Potiphar. Okay? But there he was successful, right? Nung nasa mabuting kalagayan siya, sinabi po, the Lord was with Joseph. Verse 21, asan po siya dyan? Siya po ay nasa kulungan. Nung nasa masamang kalagayan siya, ang sabi pa rin, the Lord was with Joseph. Ang sarap kaya ng buhay kung kahit anong sitwasyon, alam mo kasama mo si Lord. Amen? Ang sarap ng buhay. Kasi may ups and downs Pero di ba, ang ganda ng kwento kung alam mo kahit saan ka mapunta, kahit anong sitwasyon mo, alam mong kasama mo lagi ang Panginoon. Amen? Iba ang nabubuhay na sumusunod sa Lord. Iba ang nabubuhay na naglilingkod sa Panginoon. Iba ang nabubuhay na talagang may Kristo sa puso. Iba ang nabubuhay na kahit anong nangyayari, kumakapit ka sa Kanya at patuloy kang lumalapit sa Kanya. Because then and only then, masasabi mo, the Lord is always with me. The Lord, hindi Kanya po babayaan, kaya lang minsan tayo po kasi yung napapalayo. Minsan tayo po yung bumibitaw. Minsan din natin siya maranasan. Pero kung tayo po laging kakapit, tayo po laging lalapit po sa Kanya, then masasabi po natin, Lord, you are with me indeed.
At yun po ang pinakamagandang buhay, when the Lord is with you. And I hope, yun po ang i-desire natin. I hope yun po ang prayer natin. That's my prayer for myself, that's my prayer for you. Na sana nga po maranasan natin ito, yung ganitong klase po ng buhay. The Lord is with us. The Lord is with me. The Lord is with you. Na yun nga po, sabihin natin, Lord, samahan mo ako lagi. Magtatrabaho ako, Panginoon, samahan mo ako. Lord, mag-aaral ako, samahan mo ako. Lord, magpapamilya na po ako, mag-aasawa po ako, magnenegosyo po ako, samahan mo ako, Panginoon. Lord, may mga gagawin ako sa buhay, sasamahan mo po ako. Yun po ang pinakamagandang asset, ang pinakamahalagang asset sa buhay, si Lord mismo. Amen? Yun po tayong lahat at pumikit. At sa oras pong ito, kung ito po ang prayer nyo sa Panginoon, o ito ang sinasabi nyo sa Kanya, Lord, I want you. I want to always be with you. I want you always in my life, Lord, in my ups and downs. Sa mga panahon na okay ako, Lord, please be with me. Please be with me. Para hindi ako magkamali, hindi ako maligaw. Sa panahon na hindi rin ako okay, Lord, please be with me. Kakapit ako sa iyo, Panginoon. Patuloy na lalapit at susunod at maglilingkod sa iyo. Sa anumang panahon ng buhay ko. If that is your prayer now, if that is your commitment, at sinasabi mo sa Panginoon, Lord, ito ako, lagi akong nasa iyo, mananatili ako sa iyo, Panginoon. At the same time, hinihingi mo, Lord, please, samahan mo ako lagi. Kung yun ang sinasabi mo ngayon sa Panginoon, pwede ba itaas po natin ang ating dalawang kamay? Sige po. At tayo po ay mananalangin. Mananalangin ng pagsama pa ng Panginoon sa atin. Panginoon, pakinggan mo kami. Narito po kami, nagsasabi sa iyo, Lord, we want you, Lord. Ikaw ang pinakamahalaga sa buhay namin, Panginoon, wala nang iba. Panginoon, salamat mabuti ka sa amin, salamat marunong ka sa buhay namin, salamat hindi ka patapos, salamat marami ka pang gagawin sa buhay namin, Panginoon. Pero Lord, it's not just about us. Salamat po dahil pwede ka pang mag-glorify sa pamagitan ng mga buhay namin, maging pagpapala ka pa sa marami pang mga tao. Salamat, Panginoon, sa mga pag-workout ninyo, ng mga purposes and plans ninyo sa aming mga buhay. Ngayon nga po, Panginoon, narito po kami. Lord, please be with us. May kanya-kanya kaming buhay, please be with us. May kanya-kanya kaming mga pinagdadaanan, please be with us. May kanya-kanya kaming narating at mararating, please be with us, Lord. May mga kanya-kanya kaming sitwasyon, please, just as you have been with Joseph, Lord, please be with us. All the days of our lives, Lord, all the days of our lives. At Panginoon, narito po kami. Kakapit kami sa iyo, patuloy na maglilingkod, patuloy na susunod, patuloy na lalapit po sa iyo. Kasi Panginoon, ayaw naming mawalay po sa iyo, Panginoon. Buhay namin ay para po sa iyo. Kagaya ng ikaw ay para sa amin. Because you are never against us. You are always for us. Salamat po, Panginoon. Salamat po ng marami. At ngayon tinatanggap namin ang basbas nyo sa aming mga buhay. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Ama, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, at ang pagsama lagi ng banal na Espiritu ay tanggapin nating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen at amen.